Hi guys, so ang i-demo naman natin ngayon ay itong analog effects natin. So ang starting ng signal chain niya is from right to left. Simula tayo sa first chain, itong overdrive papuntang distortion, itong distortion papuntang amp sim, itong amp sim papunta sa modulation nating chorus, tapos sunod ay time-based effect na delay, at last chain natin ay ang ating reverb. So ito yung volume source ng pedal natin. Yan, ayan, ayan, ayan. So, dyan lang siya magbabasa ng volume. The rest is effects na lang. Di na volume related yan. Amp settings naman tayo. Flat EQ yan. Kumbaga all mid. Yung 3-man band EQ natin. Tapos ang volume natin is depende sa output source. So, ganun ulit. Basic setup. First chain. Papunta sa guitar input. Nating Fender. Last chain. Papunta sa amp. Yan. Ayun lang guys. Ngayon, subukan na natin siya rekta sa ampang sound. So, ang final EQ natin ay all mid na lang para neutral ang sound. So, walang nakapindot na effects. Direct lang sa amp. So, ito yung tone niya. Angat tayo konti. So, subukan naman natin ng may konting ambient. Ngayon, subukan naman natin siyang ipare sa ating chorus. So, mag-add tayo ng konting reverb. Tapos, volume na rin. Okay naman. Subukan naman natin gamitin yung pang ambient natin. So, maglagay tayo ng konting drive. Mag-add tayo ng konting delay. Subukan natin siya sa chords. So, subukan naman natin yung dotted 8 na sinasabi nila. So, ito siya. Magbawas tayo ng konting reverb. Yan. Subukan natin. Subukan natin sa ibang pick up. Siya. So, balik na natin sa dati. So, subukan naman natin yung ambient na high drive. Medyo angat tayo ng drive dito. Okay naman siya. So, subukan naman natin yung distortion natin. So, binawasan ko na yung gain neto. Sobrang baba na kasi nga sobrang tapang neto. Which is Friedman siya na analog kaya matapang. Sa high drive.
So, subukan naman natin tong Joyo. So, una, sa low gain ng distortion, malakas siya. So, bawas tayo kasi nga may master volume yan eh. Sabi daw nila, lumilinis daw pag gumagamit ng Joyo yung mga dry pedals natin. So, subukan natin. Naka-on na yung Joyo ha. Susubukan naman natin yung high drive. Pero distortion gamit natin, tinataasan ko lang yung gain. Taas pa natin. Almost gitna na yung gain niya. Malakas masyado, bawas tayo sa Joyo na lang. Taas pa rin. Sa up na. So, subukan naman natin siya sa ating drive. Ito na yung yellow, overdrive natin. So, summarize nga natin. So, hayaan na natin yung dalawang effect dyan. So, ito yung clean. So, lagyan natin ng drive. Naka high drive siya. Susubukan naman natin yung distortion. Subukan naman natin yung clean ng Joyo. Ngayon, subukan naman natin may kasamang drive. Okay din. Subukan naman natin may distortion. Hangat tayo ng drive kasi alam to eh. Guys, hope you enjoy. Thank you. So, mag-comparison tayo. Multi-effects compared sa analog. So, advantage tayo. Advantage ng multi-effects is marami kang option, marami kang mapapagpilian na effects, ida-dial in mo na lang, makakapag-set ka ng effects per song kasi nga napakadaming banks niyan. Number 2 naman is presets, yan talaga. Napakaganda ng presets ng multi-effects. Wala akong masabi. Lalo na yung nasubukan ko siyang Line 6. Yung pinagbilhan namin second hand. Puro preset yung subok ko dun eh. Yung mga Fender Twin, galing lahat daw sa computer. Ang masasabi ko, maganda siya. Consistent yung sound na lalabas. Kokopehin niya yung ampli. Yung sinasabi lang modelers. Kokopehin niya yan. Kung ano yung tunog ng totoong ampli. Kung ganyan. Kokopehin niya yan. At ang kagandahan nun, kahit anong gamit, consistent ng tone. So, disadvantage naman tayo. Ang disadvantage ng multi-effects, for me, is, mabilis siyang, mabilis siyang, hindi sa masira. Mas naglolo ko siya. Kasi nga, let's say, pag eto, di na mo na mapindot, minsan hindi na ilaw, yan yung pangit dyan. Pag nabasag mo na yung screen, wala na. Pag may malfunction lang sa loob, wala na, mahirap na yan ayusin. Maayos pero mas mas prone siya sa ganun. Babaksak mo lang. Yun. So start naman tayo sa strength nating analog user. Yung mga yan, analog naman tayo.
Number one for me is yung tone tweaking. Kasi when I say tone tweaking is konting pitik lang, konting minimal movement lang, mararamdaman mo na yung pagbabago. Unlike sa multi-effects, sobrang daming pinaggagawa, parang ang hirap malaman ng pagbabago, parang ang hirap i-tweak. So, nakadepende na rin sa artist yun. Pero yun yung naranasan ko. Minimal movement talaga, mararamdaman mo yung pagbabago. Yun yung kagandahan sa analog. Number 2, OG looks niya, pogi talaga kasi nga pag nakikita mo yung analog tigisa, pogi siya. So, pangatlo, matibay siya kasi nga, 'di ba? Analog, 'yan kahit ihagis-hagis mo 'yan, may iba nga gas na pero still work pa din. Strength niya din is nasabi ko na lahat. So, ang weakness naman ang weakness, magastos siya. Sobrang dami mong bibilhin para lang ma-achieve mo yung ganitong tone. Kasi let's say yung song mo, let's say maraming kailangan na effects. Bibilhin mo yun isa-isa para lang ma-program mo. Kunyari, reverb mo, may pang ambient ka, tas yung isa may pang normal ambient, normal reverb lang. Mano-mano ka magtitik niyan, di ba? Tas meron ding delay, di ba, na may dotted, may hindi dotted, edi anong gagawin mo ngayon? Hindi bibili ulit ng delay. Kumbaga diskarte talaga kailangan din yan. So, ayun lang, di tulad sa multi, andun na lahat. Ito kailangan mong bilhin isa-isa. Magastos pa, di ba? Pero at the end, depende pa rin sa artist yan kung paano niya patunogin ng maganda. Yun talaga yun eh. At kung ano yung prefer niya, kunyari prefer niya mag multi-effects para wala ng ampli, kunyari prefer niya rin mag multi-effects nga, magagamit pa rin siya ng ampli sa monitor, pwede rin yun. May gumagawa pa rin nun ngayon. Tapos meron namang iba, prefer nila yung organic sound ng ampli na, analog yung tunog mo, tapos iminamic yung ampli para talagang solid yung tunog. So, nakadepende na yun talaga sa artist. So, siya pa rin yung final say doon. Kung paano niya iti-tweak, paano siya makipag. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to, no? Na sana, lahat tayo may natutunan. Ako din naman, marami pa akong matutunan. Actually, hindi lang, basic pa nga lang yan eh. Meron pa nga yung, signal chain, yung mga yan, hindi ko pa master yan. Tapos yung paggawa ng loop, yung mga send return, tapos yung ilulup mo yung pedal na kunyari, ito lang yung gusto mong tamaan ng noise gate mo, mag-loop ka doon, mga ganon. Maraming techniques na sobrang dami pa nating i-need i-discover, pero soon madi-discover natin yan. Basta hindi ako nagmamarunong dito, lang talaga, nasi-share lang ng knowledge. So, yun lang.